kawawa ka Corazin at Bethsaida. Bakit sila'y kawawa? Sapagkat ito po ay malapit lang sa Capernaum. At ito ay sabihin, ito yung mga lugar na palagi napupuntahan na Jesus. Nakita nila sa Jesus face to face. Hindi lang yung kanyang mga alagad, hindi lamang yung sabi-sabi. Pero sabi nga ay hindi nila pinakinabangan yung panahon na nilagay sa kanila na Jesus. Kung ikukumpara sa mga taga-Tiro at Sidon, itong Tiro at Sidon, bahagi na ito ng tawagin natin Sidon, tayo. Yan ay sa labasan ng Israel. So, bahagi yun ng yung present day Israel. So, nung una ay yung outskirt. Pero, pagkakataon, Syria na po kasi itong Tiro at Sidon. Kaya, sabi nga natin, yung tinatawag ng much is given, much is required. Yung mas marami yung ipinagkaloob sa iyo, mas binabiyayaan ka ng Diyos, mas maraming hihingin sa iyo ng Diyos. So bahagi ko yun na huwag natin kalimutan. Yung responsibility ay nakabase din sa pagpapala na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Kaya kung tusin mo, patas lang. Hindi mo pwedeng hingyan yung mga katulad ng mga tao na hindi binayaan ng Diyos sa mga tao mas binayaan ng Diyos. Kasi sabi nga, siguro yung power equals responsibility. Ganun din, sa pagpapala ng pinagkaloob ng Diyos. At kung tusin yung pagpapala ng Diyos, hindi lang para sa atin yun, para sa lahat yun. Kaya ganun nawa yung kaisipan, ganun ginawa yung makita natin. Ay ito yung tinuturo na kalikasan. Sabi na natin bukas na yung ating culminating activity para sa season of creation. Na bahagi ko yun, na isang tinuturo sa atin ng kalikasan ay kung mas marami ka, pamahagi mo. Kasi kung hindi, pangita na lang yan, mabubulog yun. Mabubulog yun. Pangalawa, ipinangalan ng Pinoon sa bahagi nito na binangkitin dito yung Capernaum, sabi nga natin, yung 3 taon na ministeryo ni Jesus, ang kanyang base, home base, ay Capernaum. Dito siya nakatira. So, bahagi yun. Pumunta kayo sa Israel. Isa yun sa mga lugar na pupuntahan nyo. I-reconstruct nila yung isa sa mga bahay ito na tinasabi na yun yung bahay na tinira ni Jesus sa loob ng 3 taon ng kanyang pagpapahayag ng mabuting balita kasi yung pinaka-sentro. Bakit yung Capernaum sa lugar niya? Kasi tabing dagat, tabing lawa. Yung lawa ang tinatawag natin Sea of Galilee o Tiberias. Iisa naman doon. So, kasi nung unang panahon, alam natin, mas madali yung travel by sea kaysa sa by land.
At yung pangalawang aspeto yan, ipinangamanig nito natin, yung pagbabalik sa Diyos ay higit, yun ang pinakamagandang miracle, yung nagbago tayo, conversion, ang pagbabalik sa Diyos. Yun ang pinakamalaking milagro. Hindi yung nabuhay ng magay, yung nagpagaling ang mga may sakit, nagaling yun. Pero kapag hindi ka sumunod sa panayang na Jesus, sayang. Kasi yung dugo na Jesus yun, pagliligtas sa sino man nananalig sa Kanya. Kaya the greatest miracle is conversion. Kaya sana makita rin natin na yung mga sumusunod sa yapak na Jesus ay isang milagro yun. Isang milagro ng Diyos. Kaya sana ikatuwa rin natin ang mga tao nagbabalik loob sa Diyos. Kahit sabihin natin na dating mga walang yan. Kahit sabihin natin na dati ay mga sinusuka ng bayan. Pero nawa, ay ikatuwa natin kung sila ay nagbabagong buhay. Sapagkat yun ay isang mahalagang makita natin. Sabi nga natin, hindi lang yung mga masama na nagbabago, ngunit yung mga nagbabago na lalong nagbabago. Kasi sabi nga natin na ating pananampalataya ay isang lifetime conversion. Palagi tayo nagpapag-ibago sa harapan ng Diyos. Pabuti tayo ng pabuti. Hindi rin pwede na alin. Sabi na, alisin natin sa kaisipan yung katulad lang last week o katulad lang kahapon. Kung mabuti tayo yan, dapat bukas mas mabuti tayo. Bahagi rin ng pagkilos na ipinaalala ni Jesus natin na sa mga nakikinig sa mga isinugo niya ay siya yung pinakikinggan. Kaya napakahalaga yung mga tinatawag natin duly appointed by God. Yung mga isinugo ng Diyos para ipangaral ng kanyang mabuting balita. Sana po higit natin matutunan. Kaya maliwanag na sinabi, ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. Nagtatakwil sa nagsubok sa akin ay nagtatakwil sa akin. Kaya pinaalala, sa mga nagpapahayag ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos, katulad namin na alin ay na maging tapat sa mga pinapahayag ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya napakahalaga yung patuloy ng pag-aaral ng ating pananampalataya. Kasi baka mamaya ay hindi natin namamalayan. Sabi ko nga sa inyo, kung isa na nabanggit ko na rin na may pagkakataon na may mga naglilingkod sa simbahan pero hindi man lamang napahira ng santuario. Sayang. O baka hindi nila nasabi sa kanilang kamag-anak sa gitna ng kanilang katandaan.
Pero yun, huwag natin kalimutan na patuloy tayong makinig sa mga isinugo ng Diyos. Sapagkat may mga bagay na sabi na natin, pwede sabihin natin, hindi ko alam yun. Hindi, sapagkat hindi naman kagad lahat may sisiksik sa ating utak na napakaraming dapat nating maunawaan na kinakailangan namin pagnilayan. Na kung minsan, maaaring magawang masabi na sa atin, pero hindi natin binigyan ng pansin. In passing lang kung tawagin natin. Pero kung minsan, doon natin nakikita na ito pala yung mga bagay na ito na mahalaga na dapat nating isang matuparan dahil ipinahayag sa atin na mga isinugo ng Diyos. Na itong mga isinugo ng Diyos ay pinagkakatiwalaan natin na nasa kanila nagsasalita si Jesus.